Pagpunta ko sa dambana by 6:46 PM, lumubog na ang araw ngunit mababakas pa rin ang kaunting liwanag. Unti-unti nang kumakalat ang dilim sa kalangitan. Natipon na rin ang sambayanan. Hinahanda ang kubol kung saan gaganapin ang salubong bukas. Nakahanda na ang malalaking kandila. Laki naman yun, Tokayo. At binasa na nga ng commentator ang tungkol sa magdamagang pagdiriwang sa Pasko na muling pagkabuhay. Unang yugto, ang pagpaparangal sa ilaw. 7:04 PM ay nagsimula na sa pagpaparangal sa ilaw sa pangunguna ni Reverend Father Carlo Mendoza. Mula sa kampanaryo ay nagmula ang apoy at bumagsak sa mga kahoy. Ito ang nagsilbing siga. Matapos nito ay sinulatan o inukita na ang Paschal Candle. Gumuhit ng krus na kumakatawan kay Kristo at sa kanyang walang hanggang liwanag. Matapos ay gumuhit ng Alpha at Omega. Sa Greek alphabet, ang A o ang pinakaunang letra dito ang nasa itaas at ang Omega naman ay ang pinakahuling letra. Ang Alpha at Omega ay nagpapahiwatig na ang Diyos ang simula at ang wakas. Gumuhit rin ang bilang ng taon, 2025. Ang kasalukuyang taon ay nagpapaalala sa atin ng presensya ng Diyos. Matapos ay tinusok ang 5 butil ng insenso na kumakatawan sa 5 sugat ni Jesus. Sa bawat gawin sa Paschal Candle, ang tugon ng lahat ay, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sa siga, roon kinuha ang apoy upang sindihan ang Paschal Candle. Ang kandila ng Paskwa o ang Paschal Candle ay kumakatawan kay Kristo, ang liwanag ng mundo.